Mga boss, update po tayo tungkol kay PRRD Duterte. So, pakinggan po natin. Ang panonood ng telebisyon. Sabi naman ni Vice President Sara, darating daw dito ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman para dumalaw sa dating Pangulo. Yung my mother is coming. My mother is coming. Wala pa Kailan lang siya. ma? Kailan po ay what? Pero nakuha na po nila yung mga Shenzhen visa po. Kompleto na. Meron siya yan talagang dati Yung pa mga- nabisa ang mother ko. And then, I think nag-decide siya last night na pupunta siya dito. Whether or not makapasok daw siya, pupunta daw siya. Si Attorney Nicholas Kaufman naman sinabing posibleng ihain ang interim release in due time. Natanungin kung hihilingin nila ang libreng assistance o serbisyo ng OPCD o Office of Public Counsel for the Defense. Narito ang pahayag ni Attorney Kaufman. There's no need for the OPCD. I think that's the unit you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court because they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Pointless naman. So, ayan, ang sabi ni yung bagong abogado ni Duterte, ang sabi ni Nicholas Kaufman ay medyo nahihirapan siya na depensahan si PRRD Duterte dahil sa kasong yun nga. At si Sara Duterte, pipilitin niya na makapasok bilang isang lawyer kay PRRD. So, para mabuo yung kanilang team para sa dating na hearing doon sa ICC, at pipilitin daw nila na malutas yung problema at makabalik na si Tatay Duterte. So, pakinggan muna natin kung ano yung sasabihin ngayon ni Sara Duterte. Duterte nang matanong sa kanyang virtual conference tungkol sa nararamdaman kay National Security Advisor Eduardo Año na naging bahagi noon ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing kasama raw siya sa core group na nagplano ng pag-aresto sa dating Pangulo, bagay na itinanggi ni Año. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Sa kabila nito, patuloy raw nagagawa ng paraan ng kanilang kampo para maiuwi sa Pilipinas ang ama. Sa panayam kahapon sa lead counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niyang isa sa idudulog nila sa pre-trial chamber 1 ang paraan ng pag-aresto kay Duterte. Everybody saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. So you will be filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy. Indirect co-perpetrator ang turing kay Duterte sa warrant of arrest na nilabas ng ICC sa kasong murder as a crime against humanity. Nabisuhan na raw niya si Duterte sa nature na kinakaharap na kaso nang dalawin niya ito ulit kahapon sa ICC Detention Center. Bukod dito, ayaw na ni Kaufman magbigay ng iba pang detalye kung paano dedepensahan si Duterte sa confirmation of charges hearing sa September 23. Ayun nga, medyo nahirapan si Nicholas Kaufman dahil medyo mabigat daw talaga ang kaso ni PRRD. So, ano pang gagawin natin? Magantay na lang po tayo sa darating na halalan. Doon natin malalaman. At alam naman natin na 90% solid Duterte tayo. So, sigurado yan sa darating na eleksyon, bagsak lahat ng mga Marcos team. Isa na ako doon. Patuloy natin. Pa rin sabihin ni Kaufman kung sino-sino ang magiging bahagi ng legal team
pero kumukonsulta pa rin daw siya sa mga Pilipinong abogado. I'm already taking advice from Filipino lawyers. I have to in a case like this. There is an essential element of any case of the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Ayon kay Vice President Duterte, may isa pang foreign lawyer siyang kakausapin at interviewin para madagdag sa binubuong legal team ng dating Pangulo. Pinag-iisipan din daw nilang mag-apply para sa legal aid sa ICC. Magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwede mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy namin pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero So ayan, sana ma-approve si Sara Duterte sa kanya pag-apply sa loob ng ICC. So pray lang tayo. alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Halos araw-araw daw niya nadadalaw ang dating Pangulo at nailipat na raw siya sa regular detention bahagi ng defense team ng nasa Pangulo ang desisyon kung mananatili ba siya sa pwesto. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Teo, saksi. Hindi hinihingi ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa pwesto si Solicitor General Leonardo Guevara. Yan ang nilinaw ng palasyo kasunod ng pahayag ni Guevara na nasa Pangulo ang desisyon kung mananatili ba siya sa pwesto. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. So hanggang dito lang muna tayo mga boss. So sa susunod na araw mag-update ulit tayo.